Good morning, magandang umaga, Maya Paabak. Ngayon po ay dumako naman tayo sa another time with God. May we encounter God with our hearts and minds as we listen uh, to God with His words. Bago po yun, tayo muna po dumulog sa Panginoon Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin pinapasalamatan sa umagang ito. We praise you and thank you for you have given to us this another Sunday worship online. Bless each and every one of us and bless also your word as we meditate, listen, and ready to obey whatever you want us to do. Lord, we honor you, we praise you, we worship you as we listen carefully and seriously to your word. Dakilang Diyos, maraming pong salamat dahil ang iyong banal na Espiritu ang siya magiging aming gabay, tagapagturo upang lubusan naming maunawaan ang iyong salita at sa ganun ay ma-encounter ka namin, O Diyos, sa iyong mga salita upang kami lumakas at muli sumigla sa aming buhay, physical and spiritual. We claim all the victories. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen at Amen. Ang ating pong topic ngayon ay bilang pagpapatuloy, monthly meron po tayong topic. Ang ating topic last month of September is about faith. Ngayon naman po is about honoring God. Last Sunday, si Brother Tolitz ang siya nagmensahe, honoring Him holistically. Isa sa mga magandang mensahe niya at tunay ngang nakarhyme yung kanyang mga major points. Honor Him with our heart, with our head, and with our hands. So, ngayon naman ay ating bigyan din kung paano natin patuloy na mapaparangalan ng Diyos. Ang minensahe ko noong first Sunday, October 4 ay about honoring God with our body. Ngayon naman ay let us see what other biblical facts in honoring God. Tingnan natin yung mga katotohanan kung paano napaparangalan ng Diyos na may sinasabi sa kanyang salita. Fact number 1 is Proverbs chapter 3 verse 9. Sabi po sa NIV version, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. So, sa Tagalog, ang sabi doon sa Kawikaan, chapter 3, verse 9, parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Kaya nga po tayo nagbibigay sa Diyos ay gusto nating parangalan siya dahil siya ay nagbigay buhay sa atin. Ang inihingi nga lang niya biblically ay 10%, kaya nga tinawag na ikapo o tithe dahil nagbibigay tayo ng 10% o ibinabalik lang natin ang para sa kanya, and beyond 10% is our giving. So ang pagbibigay sa ating Diyos ng ating mga kayamanan, bagamat sa kanya naman talaga galing, ay ang pinakamainam. Maging hindi lamang kayamanan, kundi yung ating pinakamainam na ani, lalo na yung mga nagtatanim.
Ani, ibig sabihin yung mga dumarating na pagpapala sa atin. Either ito'y bigay, either ito'y income, kung ikaw ay may trabaho o negosyo, profit, trabaho, income, ay kung gusto mong parangalan ang ating Diyos, kailangan kang magbigay sa Kanya. Although hindi niya kailangan ng kayamanan, hindi niya kailangan ng pera mo, dahil ang kailangan niya ay yung pagpalain ka. Sabi nga po, it is more blessed to give than to receive. So, masasabi nating in summary, ang principle number 1 is honor God with your treasure. Parangalan mo ang Diyos sa iyong mga kayamanan. And biblical facts in honoring God, fact number 2, matatagpuan po yan sa Proverbs chapter 14 verse 31. Sabi po doon, whoever oppresses the poor shows contempt for their maker, but whoever is kind to the needy honors God. Sa Tagalog po, sabi doon sa Magandang Balita Biblia, ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Praise God. So, principle number 2, honor God with your service. Ang inyo pong pagtulong sa ating kapwa o sa iyong kapwa ay pinaparangalan mo ang Diyos. Hindi mo siya inapi, hindi mo siya kinichismis, hindi mo siya sinisiraan, bagkus tinutulungan mo pa nga siya. At ito'y nagdudulot ng karangalan sa iyo at sa Diyos. So, ang pagtulong sa ating kapwa, lalong higit, ang ating pamahalaan tumutulong. Ang city government ng Tanawan, ng Santo Tomas, tumutulong. Maging tayo, ang church, sa abot ng ating makakaya tumutulong. Ang CJOL National, tumutulong. Sa aming mga pastor at sa iba pang mga churches na mas higit na nangangailangan. So, honor God with our service. So, yun po ang ibig sabihin nun. Ang katotohanan ng pangatlo, fact number 3, ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 3, verse 15. Sabi po doon, but in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to any who ask you for a reason for the hope that is in you. Yet, do it with gentleness and respect. Ang ibig sabihin pa ng honor ay yung may respeto ka sa Diyos, may respeto ka sa kapwa mo. Sabi nga po dito sa Tagalog, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa sa inyo. So, ang paggalang sa Diyos mula sa ating puso ay nagbibigay karangalan sa Kanya. We honor God with our heart or with your heart. Sabi nga sa isang mga mensahe ni Brother Torts, honoring God with your heart. So, tandaan natin, igalang natin si Kristo mula sa ating puso upang maparangalan natin ang Diyos. So, principle number 1, ano po yun? Honor God with your treasure. Principle number 2, honor God with your service. Pagtulong sa kapwa, paggawa ng mabuti. And fact number 3, honor God with your heart. Dapat ang pagtulong ay nanggagaling sa puso, hindi napipilitan. Ang pagbibigay parangal sa Diyos ay dapat mula sa kaibuturan ng ating puso.
Mahirap maglingkod sa Diyos nang wala sa puso. Kaya ang Diyos ay tumitingin sa puso. So, yung katotohanan number 4 o fact number 4 found in John 12:26. Kaya po natin tinitignan yung biblical facts, yung mga katotohanan mula sa salita ng Diyos upang ating maparangalan ng Diyos. Upang makumbinsi tayo 100% na dapat nating parangalan ng Diyos. At ito yung mga talata na sinasabi sa atin bukod pa sa mga ibinigay na namin sa inyo nung nakaraang mga linggo. So, John chapter 12 verse 26, ang sabi po doon, whoever serves me must follow me. Ang sabi po ng Panginoong Jesus. And where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. So, pararangalan ng Diyos ang sinumang naglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Sa Tagalog, ang sabi doon, ang naghangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. Kung gusto mo maglingkod sa Diyos, sumunod ka kay Jesus, sa ating Panginoong Jesus. Hindi ang sarili mo masusunod. Hindi ang mga magulang mo. Hindi ang mga kaibigan mo. Ibig sabihin, honor God with your hands. Muli, sabi sa Tagalog, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon ay pumaroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. When we serve Jesus, our God the Father will honor us. Gusto niyo bang maparangalan kayo ng Diyos? Honor God with your hands. Honor God with all of your heart. Honor God with your treasure. At panghuli, let's review again yung mga katotohanan kung paano mapaparangalan ng Diyos. Number 1 is honor God with your treasure. Proverbs 3:9. Honor God with your service. Proverbs 14:31. Honor God with your heart. 1 Peter 3:15. And honor God with your hands. John 12 verse 26. And lastly, John 5:23. That all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Sa Tagalog, upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. So, honor God above all. It means that putting God the first priority in your life, in our life, before anything else. Sabi nga sa Proverbs, put God first. Ang halimbawa niyan ay paggising mo sa umaga ay magde-devotion ka sa Panginoon before anything else, before you do anything else. Bago mo gawin ang lahat ng bagay, tumungo ka muna sa Diyos. Kaya nga umaga tayo nagde-devotion dahil gusto natin siyang unahin, hindi panghuli. Pagod na tayo, kaisipan, physical, tapos doon tayo tutungo sa Diyos. Although pwede din naman, pero para ma-apply natin itong prinsipyo nito, honor God above all, we must put God first. Mag-devotion muna sa umaga at sa gabi, magpasalamat sa Kanya, sa Kanyang binigay sa atin na kalakasan na buhay na pag-iingat. So, tayo po ngayon ay tumungo sa panalangin at ipagkatiwala ang Kanyang mga salita upang matanim sa ating puso't isipan upang patuloy nating maparangalan ang ating Diyos. Let us go to God in prayer. Heavenly Father, thank you for your words, for the biblical facts in honoring you, God. Thank you for allowing us to meditate in your words. Help us, O God, to apply this, to
put it in our hearts and minds so that we may give honor to you, God, and to your church in CJOL Tanawan City, Batangas. Pagpalain mo po, Diyos, ang bawat isa na nanonood at nakinig ng iyong salita at sumamba sa iyo, Diyos. Pagpalain mo po rin po, Panginoon Diyos, ang mga nagbigay patuloy na pag-umapawa ng mga pagpapala, material, physical, at spiritual. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami, patawan niyo po kami kung may bahagi kami sa aming buhay na hindi ka namin nabigyan ng parangal. Pagkus inuna namin ang aming sarili at nakaligtaan ka namin unahin sa lahat ng bagay. Tulungan niyo po kami ngayon, O Diyos, na magsimbulang muli upang sa ganon ay tunay ka na namin maparangalan 100%. Sa iyong papurit parangal. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen at Amen. Praise God. Hallelujah.